Hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa lugar ni na Jasmine at Atalia. Noong nakaraang taon, naidokumento na rin namin kung paano mabilis na pinalulubog ng tubig ang kanilang paaralan at komunidad. At makalipas ang halos isang taon, patuloy pa rin silang pinalulubog ng tubig. The same lang po, mula nung last year na nagpunta po kayo, is ganun pa rin po, wala pong pagbabago. Sana naman po mapansin niyo po yung lugar namin, nakikiusap po kami dahil taon-taon palalim na ng palalim yung baha sa amin. Dahil ultimo high tide po, binabaha po kami. Kung tutuusin, merong flood control project na itinayo sa lugar nila. Ang construction of riverbank protection structure at barangay May Sulaw, Kalumpit, Bulacan. Mahigit 77.1 million pesos ang contract amount ng proyekto. Sinimulan noong July 2024 at idineklarang tapos noong November 2025. Pero nang suriin ito ng lokal na pamahalaan ng Kalumpit, Bulacan at GMA Public Affairs noong nakaraang taon, ito ang aming nadatnan. Putol ang bahagi ng proyekto at may mga nakausling bakal. 85 flood control projects ang itinayo dito sa Kalumpit, Bulacan mula noong taong 2022. 40 sa 85 flood control projects na yan ay hindi mahanap ng Kalumpit LGU nang magsagawa sila ng on-site inspection. Ang natitira ay idineklarang 100% completed pero hindi natapos. Nito lang Sabado, binalikan namin ang flood control project sa May Sulaw. Ang hindi tapos na bahagi ng proyekto na naabutan namin noon, walang pinagbago. Hindi pa rin tapos. Nagsagawa rin ng inspeksyon ang Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, kasama ang Kalumpit LGU sa flood control project sa May Sulaw. Pagkukumpirma nila, based doon sa nakita po natin on grounds, kulang po. There's good na hindi po same dito sa plano na hawak natin. Wala po yung concrete, yung structural concrete na dapat nakatayo po rito. Talagang considered na unfinished. pero ayon sa DPWH Bulacan 1st District, hindi pa maipagpatuloy ang proyekto dahil kasalukuyang nasa ilalim pa ito ng investigasyon. Kung under investigation po siya, hindi po namin pwedeng galawin o mag-implement ng bagong proyekto. Gagawin po ng ahensya dyan, kung after investigation, pwede po nating ituloy yung proyekto o maggawa ng panibagong proyekto para tapusin yung naiwan dito. Sumunod namang ininspeksyon ang hindi pa tapos na multipurpose building sa May Sulaw Elementary School. Sakto po kasi kulang po tayo sa classrooms. So kung ito matatapos natin, mas dadagdagan pa nila. Gamit din po yan sa evacuation. Tama sir, maliban sa evacuation, imagine 4 classrooms pwedeng mapakinabang. Pagsisiguro naman ng bagong administrasyon ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. So ito, kausap ko na ho yung contractor dito at nag-commit na mag-mobilize ASAP. So by August, makikita na magfo-full blast na yan, itutuloy na yung mga pundasyon. At pinag-commit ko po, nag-commit siya in 2 months, tatapusin niya yung school building na to. Yun din po ang aming dinadasal na sana kung ano sana talaga yung nakalaan yun sana ang ibigay. Kasi ang nahihirapan po yung komunidad, lalong-lalo yung estudyante. Sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, isa sa ipinagmalaki niya ang mga nagawang hakbang ng pamahalaan para panagutin ang mga nasa likod ng flood control controversy. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. Sa datos mula sa GMA News Research, 45 personalidad ang natukoy at sinampahan na ng kaso kaugnay sa anomalya ng flood control projects. Kabilang na si former Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, isang dating congressman at isang nakaupo, 5 individual mula sa contractor na SunWest Inc., 3 individual naman mula sa St. Timothy Construction, at 33 dating opisyal ng DPWH.